So ayan na, nabuksan na po natin siya. So ito na po yung kanyang mainboard. Ito yung kanyang loob. Ayan. So yung cover niya, asan ko na yun nalagay? So yun yung cover niya. Tapos ito yung loob niya, din pakita din natin yung kanyang top board. Kasi sa top board tayo mag-troubleshoot siguro nito. Ayan. Ito yung top board niya. Ayan. Meron po siya mga clock signal at saka swapping voltage dyan. Bakit ang humot? Ayan o. Ang pagkain. Dito rin sa may kabilang side. Ayan, ito yung kanya mga clock signal at saka swapping voltage. Yan, so balik ko muna tapos titest natin to. Dapat na meron tayong makuhang isang side na okay dito, no? So, kahit isang side lang para positive siya sa repair. Pero kung wala tayong makuhang wala tayong makuhang isang side na buo, medyo tagilid yung repair natin dito, no? Ayan. Wait, at ayusin ko lang muna. Yun. So, unang tatanggalin natin dito ay mag-umpisa tayo dito sa may left side natin kasi nakabaliktad, no? Tanggalin natin yung ribbon nito. Ayan. So, iwan natin itong nakahang. Ayan. Tapos, magte-test tayo. Dapat may makuha tayong isang side na buo. Saksak ko muna. Tapos, saan na yung remote nito? Ayan, dito sa may ilalim pala. Ayan, naka-standby na po siya. So, may ilaw ba? Kailaw ba yun? Hindi ko makita kasi. Wait lang, sandali. So, nakasaksak na po siya. Ayun, nakailaw na pala siya. Ayun, nakailaw na. So, papower on lang muna dito sa may remote natin. Ayan. Tingnan natin dito. Sa may mirror, kung lalabas ba yung... Meron ba? Wala po siyang lumabas, no? So, wait lang. Ulitin natin. Bukas naman yung backlight, oh. So, wait. Tingnan natin yung power. Bumukas yung backlight. Yun, bumukas yung backlight. Ayun! Meron tayong isang side na nakuha, no? Isang side na buo. So, unang tanggal sa may left side, lumabas sagad yung display na kalahati. So, ibig sabihin yan, sa may kabilang side yung problema. So, yan lang muna. So, wait. At, papatayin ko lang. Then, babalik natin to. Tapos, tingnan natin yung kabila kung talaga bang wala siyang mailabas na kalahating display. Yan. So, yun. Ihang natin tong kabilang side. Ayan. Tapos, saksak ulit. Then, power on natin. Abangan pala natin yung backlight na bumukas. So, naka-power on na siya. Yun, bumukas yung backlight. So, dito wala po tayo makikitang kalahating display, no? So, confirm nga dito sa may side na to yung problema. Sa may sa may left side natin yung problema. Kasi ito kanina nakakabit to, tapos nakahang to, naka-display siya na kalahati. Pero ngayon, ito naman yung nakakabit, tapos nakahang yung right side natin, wala po siyang display. So, dito tayo magpo-focus. Tingnan natin doon sa kanyang top board. Check natin kung saan banda side na papasok. Dito yung kanyang clock signal tsaka swapping voltage. Tapos, try natin i-block siya, no? I-block natin ng tape. So, saglit lang. So, ito, ganito niyo po tayo, no? Bale, ito yung kanyang mga
bali trinless natin yung kanyang swapping voltage sa mga clock signal niya. Kung saan banda siya papasok dito sa may ribbon natin, no? Sa may LVDS natin. So dito siya, ayan, no? Dito po siya papasok yung mga clock signal natin doon sa side na ito. Ayan. Kung bibilangin mo yan, sa mga 14 pins lahat yan. So ito yung papasukan. Dito papasok yung clock signal at saka swapping voltage. So ginawa natin, ito na po siya. Ito na po yung tape natin, no? Nag-block po tayo. Ayan, 14 pins po yan kung bibilangin natin, 14 pins. Yung na-block natin. So ikakabit natin to. Titingnan natin kung wala bang fine lines or normal ba yung kanyang display, no? Kasi kung normal lang kanyang display, okay na to. Wait. Ikakabit ko lang muna. Dandahan lang para hindi siya mabungi, no? Ayun. Yan, lock na. Then, babalik pa natin tong kanyang medyo mahirap tanggalin kasi yung kanyang yung kanyang sensor tsaka indicator. Kaya ganito na lang yung ginawa natin. Ito na lang ikabit natin yung kanyang socket sa may sensor natin. Huwag na natin salit para sa kanyang wifi. Yun, ikabit na natin. So, saksak. Then power on sa may remote dito sa may sensor niya. Yun. Hintayin natin bumukas yung backlight. Yun, bumukas yung backlight. Ayun, naging buo na yun po yung logo ng TCL, no? Hindi na po siya nahati. Hindi nakakalahati yung display natin, kundi buo na po siya. Ayun. So, nag-display po siya matapos natin mag-block yung left side natin. Kung naka-plaster yung TV natin is right, nasa right side. Kinakabaliktad siya, nasa left side na natin siya, no? Inabas na rin yung kanyang Android. So, meron po siyang fine lines. Naka-display siya ng normal, pero merong fine lines, oh. Ayun. Pero, pwede naman yan. Pwede na yan, pero may paraan pa tayo dyan para mawala yung fine lines. So, tingnan natin dito, oh, para makita nyo yung klaro yung fine lines natin. Wait. Yan, oh. Kita nyo ba yung fine lines? Yan, oh. Yun, yung fine lines niya, yan. Yun, oh. Kung saan tayo nag-block, doon din yung kanyang fine lines. So, gagawin natin dito, para mapangganda pa natin yan, doon na lang tayo magtatrabaho sa kanyang top board, no? Dito tayo, yung kanyang clock signal, tatanggalin natin yun, pati yung kanyang swap voltage. Tapos, gamit na lang tayo ng 1K resistor, connecta natin sa my ground kasi meron siyang fine lines matapos natin ma-block ng tape yung kanyang mga clock signal, no? Ayan, so medyo matrabaho po to. Babalik na tayo kapag nagawa na natin, no?